ginagamit talaga na keyboard warrior. Keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po kayo makikita per line na ganyan po na for keyboard warriors. Lahat po, we still contend that kung ano man po ang nakikitang mga likes, these are organic likers po sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga reactors. Alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi akong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Machi-check niyo po yan sa item. Wala pong ganyan po sa sinasabi niyong mga reactors po, Your Honor. Kayo po ba'y sigurado dyan, distinguished sponsor? Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor, yes po. Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month allowance, meron po siyang 500 pesos load allowance, and if their post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. Pag ang TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag nakatanggap, pag umabot naman ng 1,000,000 views ang TikTok content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung 500 peso na allowance sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Madam Speaker, Your Honor, sinubmit na po namin as requested nung committee hearing. Yan din po ang request nyo, Your Honor, para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng mga nakapasok po sa Presidential Communications Office. At wala po talaga. We really confirm, wala pong mga ganyan, and masyado pong malaki po ang budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan. Sa katunayan po, kulang pa nga po ang meron pong karagdagan pa hong budget sana, kaso hindi na po nag-request. So kung idadagdag pa ho yan, mathematically, kumbaga po, ay talagang hindi naman ho kakasya ang budget kung meron pang mga ganyang mga incentives po ang mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, Your Honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po,
Your Yung pong 200, thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor. Yung pong 242 na contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house It can the house 240. 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon? Nalalagyan ng pera. Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's, again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in Sigurado, such. baka po, Madam Sponsor, yung nakita nyo lang, nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive
about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you